Yeah, 1 Kings chapter number 17, verse number 8 to verse number 16. Ito po, sabi po ng Bible, "And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, go thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord send that rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which he spake by Elijah." Let's pray po. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat, kami po'y nananalangin, O Diyos, na nawa po pagpalain po ninyo ang pangangaral ng inyong salita sa umaga po na ito. At nawa po, Panginoon, maging kalakasan muli namin, magbigay po ng wisdom sa amin, especially now we are facing yung crisis po sa mga oras po na ito. We are praying, Lord, for your provision. We are praying, Lord, for higit po sa provision, we are praying for wisdom, O Lord, na ipagkakaloob po ninyo sa amin. Now, Panginoon, help us na kami po ay maging matalino sa aming pong pagdesisyon. Huwag kaming magulimehanan. Huwag po kaming mangamba, bagkos ang aming pong mga alinlangan ay mapalitan ng pagtitiwala at pananampalataya po sa inyo. Bless your people, O God. Bless even our visitor this morning. This is my prayer. In Jesus' name, amen and amen. Okay, so tayo po lahat ay makakaupo na. Okay, before the message, no? Okay, ito yung mga, siguro ilalapit natin sa ating mga kapatiran, especially sa ating mga men and sa ating pong mga, yan, sa mga pinagkakatiwalaan natin. May mga pinaplano ako actually sa ating church building. Ito po, yung unahan natin, kita nyo, cortina, di ba? Okay, ang inisip namin dyan, papalitan po yan. Palitan natin ng medyo modern, minimalist pero modern. Yung panel siya, yung display panel, yung wood panel na pati hanggang i-extend natin hanggang dito sa pintuan. Para yung pintuan natin, hindi halata na may pintuan siya pag nakasara. Ganda siya tingnan. Tapos may mga ilaw dito sa una. Hindi pa bago-bagong kulay ng ilaw. Yung focus lang siya dito sa unahan, yung bright yung unahan para makikita natin yung, kumbaga parang may emphasis dun sa, yung maliwanag siya para may emphasis, especially pag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. So yun ang plano natin. We are planning magkaroon ng bulletin board dito sa maliit kasi ang church natin kaya ang hirap ilagay. Saan ko ilalagay yung bulletin board? So ang plano natin dito, like yung mga church announcement, yung may mga kinalaman sa mission, yung soul winning natin, Our Jerusalem, diyan ilalagay natin diyan. Alright? Okay? And syempre, yung problema natin, yung sound system natin, hindi ko alam kung anong problem, kung wires or yung mismong mixer natin ang kinakailangan magkaroon ng solusyon. Kasi as you can see, minsan nag-ground siya. I think sa wireless, kapag nagkakaroon ng problem sa frequency, and also sa battery siguro nung mga microphone natin. Let's see, no? And then, pag-pray natin na masettle natin lahat. Kasi para ako, pag makinig talaga tayo na message and worship is maano talaga natin yung heart ng natin, di ba? Prepare talaga tayo. Maano kasi, halimbawa, makikinig ka tapos biglang
Sakit sa tenga, di ba? Mga ganon. Hindi mo naman pwedeng sisihin yung mga umaawit saka yung ano natin kung may problem tayo sa equipment. So, sama natin sa prayer, let us do our best to provide a quality worship sa mga tao, especially sa mga sa mga visitors, and syempre sa atin din para magkaroon talaga tayo ng worship na talagang kaaya-aya sa harapan ng ating pong Panginoon. Mainit, no? Mainit ba? O yan nga, yan yung electric fan doon. Hindi, dapat yung electric fan, naka-focus siya doon sa likod para pataas na lang yung electric fan. Kasi dito malamig rito eh. Dapat yan, naka-focus siya doon. Yan, doon. Yan. Mahulog ha. Mahulog dito sa langit. Ayan. And also, yung piano natin, may problem yung piano natin. Maraming mga key ang hindi na natunog. No? Tinry kong ayusin. Try lang. Sabi ko, dalawa meaning ng DIY, do it yourself or destroy it yourself. I don't know kung ano nangyari. Okay. Kung do it yourself or destroy it yourself. Pero mukhang kinakailangan natin magpalit ng piano, yung weighted key, no, yung mas mabigat yung mga key niya para mas maganda siya tugtugin. Medyo may kamahalan yun, nasa around mga nasa 30 to 40,000. Pero syempre, alam naman natin that the Lord will provide para talaga sa ikagaganda ng ating worship service. Okay? So, anyway, nabanggit ko lang po yan para at least alam po ninyo yung mga gagawin natin sa mga susunod na buwan. Tatapusin ko lang yung ating church camp, and after that is mag-focus naman tayo doon sa improvement ng ating ng church building po natin, ng pananambahan po natin. Okay? So, yun po. Sinabi ko lang para alam ng bawat isa po sa atin. Okay, so sige po, dako po tayo sa message sa umaga po na ito. Alam po ninyo, mga kapatid, as I watch the news, nakaka-stress, yung mga balita, especially kapag naririnig natin yung pagmahal ng bilihin, okay, especially ng langis, ng gas. Okay, parang 1 month ago is nasa 53 ang isang litro ng gasolina, ngayon nasa 100 na. Okay? Okay, kaya nagiging mapamaraan ng mga tao eh. Okay, for example, ako hindi na ako halos pumapasok sa Bethany ng on-site, no? Buti na lang, biyaya ng Panginoon, natapos ko na lahat ng lesson ko. Okay? So, more on mga quiz na lang kami, mga seat work. So, kaya ko na siyang gawin online. So, blessing din, sabi ko, bago magkaroon ng ganitong crisis, at least, nakapag-cut ako ng expenses. Kasi kahit paano, medyo, mabigat siya sa bulsa kapag thrice a week ako minsan 4 na beses pa naalis. Biyaya ng Panginoon, natapos natin yung mga lesson, kaya may mga natipid tayo. Brother Raydel, di ko na nakikita nagmumotor. Dati dalawa motor niyan. 'Di ba? Oo. Dati dalawa motor niya, isang pula, isang itim. Kahapon, hindi, kita ko siya naglalakad, sinigawan namin, pogi. Anong tawag diyan? Life hacks, no, Brad? Kasi lahat naman nakakaramdam ng hirap ng buhay sa oras na ito. Okay? Mga kapatid natin, yan, sila si Sister Jing, dati naka 4 wheels yan. Ngayon, 2 wheels muna. 2 wheels muna. Okay? Maigi na lang, syempre, may mga katuwang din tayo. Di ba? May mga nanunundo, may mga, blessing, may electric tayo, no? May electric vehicle tayo. At least kahit papano, sumasalo nung ating, kahit papano, nung mga expenses natin sa ating pong pag-travel. But nonetheless is, alam po ninyo, no, mga minamahal, nothing is new under the sun. Yan ang sabi ng Bible. Nothing is new under the sun. Yung mga yung crisis na nararanasan po natin sa oras po na ito, it is nothing new. Walang bago. Okay? Yung mga tao nung unang panahon, naranasan din po nila yan. It might be hindi tungkol sa langis ang usapan, hindi sa pagmahal ng unleaded or ng diesel. Nagbago yung variables, pero hindi nagbago yung formula. Hindi nagbago yung principle. And this morning, I would like to teach some principles na kung saan mabibigyan po tayo ng wisdom paano natin mauunawaan yung provision ng Panginoon in times of crisis. Alright? And that is why we entitled our message this morning, Understanding God's Provision in Times of Crisis.
Again, that is understanding God's provision in times of crisis. In 1 Kings chapter number 17, may crisis din because hindi umulan. Okay? And alam po ninyo, during that time, ang ulan ang pag-asa ng bayan. No? Ulan ang pag-asa. And if you try to study yung geography, makikita po ninyo yung mga civilization nung unang panahon, and kahit ngayon, lagi silang nandun sa tabi ng body of water, like Ilog, Nile River, Jordan River, kahit sa panahon natin, di ba? Okay? Kaya nga yung Wawa, di ba? Yung Wawa. Ano ibig sabihin ng Wawa? Makita nyo sa Rizal may Wawa, sa Alabang may Wawa. Ano ibig sabihin ng Wawa? Wawa means yung tabing dalampasigan. Yun ang ibig sabihin ng Wawa. Okay? So yung civilization, usually, makikita mo yan sa tapat or tabi ng body of water. And ganun din ng unang panahon. Kaya pag hindi umulan, krisis talaga. Kawawa ka talaga. Krisis. Okay? Walang tanim, at pag walang natanim, walang hayop. Okay? Walang pagkain, walang hanap buhay. And during that time, during the time of Elijah, 3 years, kapatid 3 years. Okay? Hindi umulan sa loob ng 3 taon, and everybody feel, okay? Everybody experience the weight of this crisis. But there's wisdom here. Tulad ng sinasabi ko po palagi, walang ipagkakaloob sa iyo ang Diyos, okay, na hindi natin malalagpasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. May itinuturo lang sa atin ang ating Panginoon. Lagi ko sinasabi, yung crisis, yung testing, yung trials, mga mananampalataya, it will either make you or it will either break you. Right? In the book of 1 Peter, di ba, si Satanas daw ang layunin niya, naghahanap siya ng mananampalataya na masisila, mawawasak niya. Yun ang nais ni Satanas sa mga trials and temptation natin. Pero ang layunin daw ng Diyos, for you to be established, strengthen, and settles you. Yun ang nais ng Panginoon. Okay, kanina sa Sunday school, we have our lesson, yung question, if God is all-powerful and if God is all-good, then why suffering and evils exist in this world? Ang gandang tanong nun, Brad, Nasagot ni Brother Brian sa ni Brother Joseph. Okay, kaya pinahintulutan ng Panginoon kasi hindi pa tapos yung istorya natin. Okay, all things work together for good to them that love God. God has always a purpose for everything. Okay? And dito, on 1 Kings, chapter number 17, there are a lot of principles na atin pong matututunan. Okay? Mula po, basahin ko po muna, bakit ba nagkaroon ng krisis, nung unang panahon? Okay? Basahin po natin yung context on verse number 16. What happened here? On chapter number 16, verse number 29, nagkaroon po ng pagpapalit ng leadership sa bansang Israel during that time. On chapter number 16, verse number 29, and in the 38 years of Asa, king of Judah, began Ahab, the son of Omri, to reign over Israel. And Ahab, the son of Omri, reigned over Israel in Samaria 22 years. Look at this, on verse number 30. And Ahab, the son of Omri, did evil in the sight of the Lord, above all that were before him. Okay? Imagine that. Verse number 33, talon po tayo. And Ahab made a grove, and Ahab did more to provoke the Lord God of Israel to anger than all the kings of Israel that were before him. So during that time, may pumalit na hari sa hari ng Israel na nagngangalang Ahab. At ang sabi ng Bible, he's the best. No. Hindi siya yung best. He's the worst. Okay? Sa lahat ng hari na namuno, siya ang pinakamalala. Siya ang pinakamalala. And that is why yung famine, yung tagtuyot, hindi siya aksidente, kapatid. No, it is a divine judgment against Israel and against the nation around her. Okay, look at this. This is a godly principle na matututunan natin. Kaya sabi ng Bible, when righteous is in the authority, the people rejoice. Pero kapag wicked yung authority, the people mourn, nagdadalamhati ang mga tao. Now, I'm not into politics, don't get me wrong. I'm not into politics. Wala sa akin yan kasi nauunawaan ko, Panginoon na naglalagay and so on. Pero nauunawaan ko rin kapag matino ang nasa pamunuan, pinagpapala ng Diyos sa mga tao. That is biblical principle. That is same true in the country and that is same true in our churches today. And that is why on verse number 17, look at this. On chapter number 17, verse number 1. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand,
there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And that is why I told you, okay, that drought, that famine, it is God's punishment to them. Okay? That is divine revelation sa kanila, no? Kasi yung hari, pinakamasama sa lahat ng nauna sa kanya. Imagine that kung may award, di ba, merong best in math, may best in ganito, best in science, tapos ngayon, with honor, with high honor, with highest honor, si Ahab with horror. Okay? With horror si Ahab, siya ang pinakamalala sa lahat, and therefore God, no, punish the whole Israel. Right? Ganun din ang nangyari kay Adan, hindi ba? Nung nagkasala si Adan, ang sabi ng Bible, sin entered into the world because Adam is the representative of the whole human race. So, nung nagkasala si Adan, in effect, nagkasala na rin ang lahat ng tao ng sanlibutan. Okay? So, look at this, no, mga minamahal. And because, imagine si Elijah, sinabihan niya yung hari na pinakamalala, hindi uulan. What do you think will happen? Walang sinisino yan. Papatayin talaga siya yan. Kaya, on chapter number 17, no, mga minamahal, verse number 3, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherit, that is before Jordan. So for the meantime, kaya inutusan ng Panginoon si Elijah na magtago ka muna sa brook Cherit and I will provide your needs there. And that is why in our introduction, Brad, pakilabas mga what the brook Cherit symbolizes, what the book of Cherit symbolizes, no? Okay? I hope, no, sa mga buhay natin, makatagpo rin tayo ng brook Cherit. Okay, that in times of crisis, it is a place of, number one, it is a place of God's protection. It is a place of God's protection. Sabi niya, hide thyself, magtago ka muna. This is not cowardice, hindi ito kaduwagan. Hindi pag sinabi magtago, kaduwagan yon, mga minamahal. Hindi porke sinabi, umiwas ka sa away, kaduwagan yon. Okay, hindi, bababain ko yan, panay-panay ang busina eh. Hindi ganon na. Hindi pag sinabing umiwas ka sa away, kaduwagan yon, katalinuhan yon. Kahit ang Diyos nagsabi kay hindi niya sinabi, hindi, sige, galitin mo lalo yung hari. Hindi niya sinabing ganon. Ang sinabi ng Panginoon kay Elijah, hide thyself there. This is not cowardice. Okay? Hindi rin ibig sabihin, walang kapangyarihan ng Diyos para protektahan si Elijah. No? Hindi. Kung talagang lingkod ka ng Diyos, hindi ka tatablan ng bala. Hindi ganyan, hindi ka tatablan ng itak kasi lingkod ka ng Diyos. Hindi ganon. Okay? But, it is what? It is based on obedience. Look at this. I want you to understand that the very safe place here on earth, okay? Hindi porke ang Israel, meron silang Iron Dome. Okay? Na-intercept nila yung mga missile na papunta sa kanila. At kahit tayo ng Pilipinas, anong inangyaan natin? Okay? Wala. Tapos tayo. Okay? But I want you to understand that the safest place here on earth is always in the center of the will of God. Palaging nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. Kaya kahit wala kang trabaho, pero nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon, you expect God's protection. No, hindi dahil mababa ang ekonomiya, hindi ganon. Bakit sino bang tagapagligtas? Yung ekonomiya o ang Panginoon? Okay, sometimes we are afraid sa mga nangyayari sa labas. And don't get me wrong, kahit ako, kinakabahan ako. Hindi ba? Hindi ko sinasabi na porke nagpipreach ako dito na hindi ako kinakabahan sa pagmahal ng bilihin. Okay? Naano nga ako, bakit? Kasi pag may negosyo ka, pag nagmahal ang bilihin, pwede mo lang ipasa actually yung presyo dun sa tinda mo eh. And then, hindi ka masyado maapektuhan. Pero kawawa yung mga consumer talaga dahil kanino nila ipapasa. Hindi po ba? Okay, pero gayon pa man, no, mga minamahal, the brook Cherit symbolizes God's protection. Okay, it is God's wisdom. That is the still safest place here on earth. From verse number 4 to verse number 6, hindi lamang po place of protection. From verse number 4 to verse number 6, look at this. And it shall be, no, that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Number 2, it is a place of God's provision. Okay, hindi lang protection, it is a place of God's provision. Okay? Look at this, no, mga minamahal. Okay? Look at this. It is a place of God's
provision. May mga unlikely na nangyari dito eh, no? Number one, tingnan nyo, sino daw yung maghahatid sa kanya nung pagkain? Raven. Yeah. Anong Tagalog ng raven? Uwak. Uwak. Yun ang magdadala ng pagkain kay Elijah. Look at this. Sa Israel, no, mga kapatid, ang uwak po ay tinatawag or consider na unclean bird. Unclean yan. Bakit? Ang kinakain kasi ng uwak, sabi nga, kung saan may uwak, may patay, sigurado. No? Kung saan may uwak, may bangkay. Bakit? Mga scavenger yan eh. Okay? Ang kinakain yan yung mga patay na laman. Yun. Kaya kung saan ka makakita ng uwak, sigurado may kamatayan doon. And yet, imbis na maghatid ng kamatayan, nakuha ninyo ako, yung uwak, ginamit ng Diyos para maghatid ng nourishment. It just shows you, walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. No? Ang Diyos, gagamitin niya kahit uwak eh. Ang ina-expect siguro natin, siguro ang gagamitin ng Panginoon, yung kalapati. No? Kasi yun ang di ba pag kalapati, maamos siya, o kaya, yung agila. Pero ito uwak eh, madumi. Pero ginamit ng Panginoon. And tingnan nyo yung daladala. Tingnan nyo yung daladala. Ano na yung daladala sa mga sunod na verse? Bread. Bread. Eh, alam natin, di ba kung paano yung proseso, paano nagkakaroon ng tinapay? Paano nagkakaroon ng tinapay? Minamasa mo, nilalagay mo sa oven, para maging bread. Imagine that, kapatid, uwak. Tatanong mo, saan kinuha ng uwak yung bread? Saan kinuha ng uwak yun? Uwak, kukuha. Hindi kasama sa pagkain ng uwak yun. Kasi ang pagkain nga ng uwak, mga patay. Bread, processed food. Saan galing yun? Okay? Hindi na importante kung saan galing yun. Ang importante na mga kapatid, ginamit siya ng Diyos. Okay? And ano daw? Bread and flesh or meat? Karne, Brad. Pambihira si Elijah. Yeah. Burger, no? Pambihira si Elijah, Brad. Okay? Taggutom, pinrovide ng Panginoon ang kanyang makakain sa pamamagitan ng uwak. Okay? At yung mga daladala ng uwak, very unlikely. Saan ka makakita ng uwak na daladala niya yung flesh? Hindi niya, kung pangkaraniwang uwak yun, matagal na niyang kinain yung daladala niya. Okay? Kasi yun ang diet niya. Pero may dala pa siyang bread. Imagine that. Umaga at gabi. It shows you that Brook Cherith, it is a place for God's provision. It's a place for God's protection, and it's also a place for God's provision. On verse number 7, nanatili ba sa Elijah sa Brook Cherith? Hindi siya nanatili doon. Okay na sana yon, Lord, dito na lang ako for 3 years, ha? Total, provided naman na lahat ng kailangan ko, eh. Kaya lang, paglipas ng panahon, on verse number 7, and it came to pass after a while that the brook dried up because there had no rain in the land. Natuyo yung brook. Okay? Natuyo, ibig sabihin, Elijah, hindi ka pang habang buhay dyan. Alam ko, settle ka na dyan. Okay? Okay ka naman dyan, kumakain na ako dito, Lord, ha? Pero ang Panginoon may plano pa sa'yo. Okay? I want you to understand, no, mga minamahal. Hindi natuyo yung brook because God is powerless. Okay? Hindi natuyo yung brook because hindi natuyo yung brook because God is powerless, no? Natuyo yung brook, why? To remind Elijah that that brook is just a temporary place. It is a temporary place. All right? That brook dried not because God failed. No, it dried because God has another plan for Elijah. Kaya Brother Radel, hindi pa tapos ang istorya ng Diyos sa'yo, ha? Hindi porke tapos ka na sa Genpack, tapos na talaga ang Panginoon. Ganon din kala Brother Yuan. Ganon din sa lahat sa atin. Minsan natatanggal tayo sa trabaho. Nalulugi yung mga negosyo natin. Di ba? Nagkakaroon tayo ng mga problem, but hindi ibig sabihin, tapos na ang Diyos sa atin. God has still a plan. God is reminding us that this is not permanent. It is only temporary. Okay? Temporary to prepare you for something bigger. Okay? So number 1, Brook Cherith, it is a place for God's protection. It is a place of God's provision. And number 3, it is a place of God's preparation. Kasi after ng Brook Cherith, no, mga kapatid, pupunta na tayo ng Zarephath.
Okay? Na kung dati ang ginamit ng Panginoon ay raven, ngayon naman ang gagamitin ng Panginoon, widow, okay, balo, and during that time, no discrimination inaano ka lang yung kultura ng unang panahon. During that time, kapag widow ka, okay, ikaw ang pinakamahirap sa lahat ng mahihirap nung unang panahon. Pero kung paano ginamit ng Panginoon yung raven, ganun din ginamit ng Panginoon yung widow. Okay? Dito sa Brook Cherith, ngayon naman sa lugar ng Zarephath. Alright? So it is, Brook Cherith, it is a place of God's preparation. Bakit? Inihahanda si Elijah for something bigger. Ililipat siya ngayon sa Zarephath. Okay? Tinanggal si Brother Raydel sa Genpac. Ililipat ka pala sa ibang lugar, Brad. Okay? Something bigger. Okay? Something na kung saan may kalooban na naman ng Panginoon sa atin. Ganon din tayo. 'Di ba? Kami tinanggal tayo sa Southville. Ililipat ka pala ng Panginoon. Something bigger. Okay? It is just a place of God's preparation. So there are a couple of principles that I would like to understand, no? Baybayin po ulit natin from verse number 8, no, mga minamahal, hanggang verse number 16. No? From verse number 8 up to verse number 16. Look at this. Number 1 po natin is the unlikely command. Okay? Did you know na yung commandment ng Panginoon kay Elijah, that is very, very surprising. That is very, very surprising. Okay? That is very, very surprising. Kung iisipin mo, Pastor, hindi yan natural. Hindi yan gagawin ng matinong tao. And why is that? Okay? Basahin po natin, mga I hope you have your Bibles po with you. Basahin po natin on verse number 8. No? And the word of the Lord came unto him saying, again, pagkatapos sa Brook Cherith, and the word of the Lord came unto him. Kapatid, kapag dumating na ang salita ng Panginoon, we just follow and obey. Okay? Ganun lang tayo. Huwag na tayo mag-murmur. Okay? Obey na lang muna tayo. Sabi ni Joey De Leon dati, ano daw yun? Obey first before you complain. Nalala niyo yun? Hindi nalala yun? Tanda na talaga ako. Okay? Pero sabi natin, obey first and never complain. Lalo na kung salita ng Panginoon. Hands up tayo dyan. Lord, kung anong sinasabi mo, yun ang susundin ko. Okay? Ganon din si Elijah. Okay? Pero look at this. Gusto ko maintindihan po ng bawat isa to. Verse number 9. Pansinin po ninyo yung utos. On verse number 9. I-flash mo, Brad, yung yung PowerPoint ko, Brad. Yun ang i-flash mo. It is an unlikely command. Babaybayin ko, mga kapatid, no? Okay? Ito sabi niya. Ito sabi niya. Ito. Ayan. Look at this. Arise. Okay? That is a very common commandment. Arise! Stand up! Okay? I will have something to do for you. Okay? Arise! That is very, very common command. Okay? Nung narinig siguro ni Elijah, imagine you are Elijah. Okay? You are Elijah and you are a prophet against the worst king who ever lived. Worst king. Okay? Best in what? Best in pang-aasar sa Panginoon. Di ba yun ang nakalagay? He is the best doon sa lahat na nag-provoke sa Panginoon into anger. Yun ang sabi. Ang sabi sa kanya ng Diyos, arise. Arise saan, Lord? Get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon. Okay? Gano'n ka-importante yan? Balikan po natin sa chapter number 16, mga kapatid. Sa chapter number 16, verse number 31. Look at this. This is very interesting. Chapter 16, verse number 31. Look at this. And it came to pass, as if it had been a little thing for him to walk in the sins of Jeroboam, the sons of Nebat, maliit na bagay lang daw yon para kay Ahab. Anong ginawa ni Ahab? That he took to wife Jezebel, the daughter of Etbaal, king of what? The Zidonians. And went and served Baal and worshiped him. So yung hometown ni Jezebel, na asawa ni Ahab, ay Zidon or Sidon. So, pinapupunta ng Diyos si Elijah doon sa mismong home court ng kaaway. Lord, ano ba yan? Parang naalala niyo si Jonah nung pinapupunta siya saan? Saan siya pinapunta? Sa Ninive? Pinapupunta siya doon sa home court. Lord, kaaway natin yan. Okay? Arise. Okay? Get thee to Zarephath, which is belongeth to what? To Sidon. Pero nasabi siguro ni Elijah, baka temporary lang to, baka for 1 month lang, baka for 2 months lang,
Baka for 1 week lang. And dwell there! Doon ka titira! Lord! And dwell there! Titira ako doon sa mismong kuta ng mga kalaban natin. And dwell there! Eh, sinong magpapakain sa akin doon? Okay? Sinong magpo-provide ng needs ko doon? Behold, I have commanded a widow woman there to sustain. Hindi. This is very unlikely command. This is very unlikely command. No, mga kapatid. Imagine the shock of Elijah nung narinig niya yung mga yan. Go to Zarephath. Okay. Siguro saglit lang ako doon. And dwell there. Okay. Dwell there. Eh, anong kakainin ko doon? Sinong mag-aalaga sa akin? Widow woman. Yung pinakamahirap sa lahat ng mahirap. Okay? Siguro ire-replenish lang niya o ire-refresh niya lang yung pangangailangan. She will sustain thee. Imagine that. That is very unlikely command. Okay? Look at this. When God commands you, no, mga kapatid, tinan mo yung commandment sa atin ng Panginoon as a church. Ang nais ng Panginoon as a church. Okay? Whole nation ay makakilala sa Panginoong Jesucristo. Imagine that command. That is very unlikely as well. Okay? Ang sabi ng Panginoon, kahit may crisis, matuto tayo magtapat. That is very unlikely. Okay? Blessing nga, no, mga kapatid. Magtipid tayo, yes. Magtipid tayo, magtipid. Pero wag natin tipidin ang Panginoon. That is very unlikely. Tama? That is very unlikely. Pero mo, siguro tinitingnan kayo ng mga kapitbahay nyo, pambihira yung mahal-mahal ng gasolina, sisimba pa rin? Magcha-church pa rin? Di ba, ang laki ng ginastos niyan, magmula dito sa gantong lugar, papunta doon. Saan ba yung church noon? Sa poblasyon? Magkano pa masahe doon? Nagtaasan na lahat ng bilihin, simba pa rin? That is very unlikely. Right? Unlikely command. But again, if that is the will of God, if that is the commandment of God, hands up lang tayo sa salita ng Panginoon. Lord, suko kami dyan. Sunod lang kami dyan. And that is what Elijah did. Okay? Kaya on verse number, look at this. On verse number 10, look at this. So he arose and went to Zarephath. Okay? No question asked. No, mga kapatid, walang complaint, Lord. Bakit ganito? Hindi siya katulad ni Jonah. Si Jonah, nung pinapunta sa Nineveh, pumunta sa Tarshish eh. Alam niyo yung Tarshish, mga kapatid, sa ancient map, yun yung end of the world sa ancient map, yung Tarshish. Okay? If you have your Bible maps with you, hanapin niyo yung Tarshish, yun yung equivalent ng end of the world. Sa Spain na yun eh. Sa Spain eh. After that ng Spain, another continent na, America na hindi na-discover not until the time of Columbus. So yung Tarshish is the end of the world during that time. Okay? Biri mo lala ni Jonah, no? Pinapunta sa Nineveh, pumunta sa end of the world. Antindi. Para lang hindi to pa rin ang kalooban ng Panginoon. Pero si Elijah, when God commanded him to go to the hometown of the enemy and dwell there, and God will do something there, no complaint us. He just follow. Okay? He just did what the Lord asked of him. This is very unlikely command. Okay? And what happened next, na mga kapatid? What happened next? Point number 2. This is unlikely command. Number 2, the unexpected or the unreasonable demand. Okay? Number 1, unexpected command. Number 2, unreasonable demand. Eh, bakit ko nasabing unreasonable? Basahin ulit natin what will happen. On verse number 10, so he arose and went to Zarephath. Tandaan natin ang sabi ng Panginoon, He commanded a widow woman to sustain Elijah. Okay, yun ang commandment ng Panginoon. He commanded a widow woman to sustain Elijah. And this widow woman, this is not Israelite. No, mga kapatid, hindi siya Israelite. Okay? She is a Zidonian, enemy of Israel, supposedly. But God commanded her to sustain the prophet. But look at this, on verse number 10. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. Pengin tubig. Kaya kuha mo naman ako ng tubig. Pakiusap ko sa'yo, baka pwede mo akong bigyan ng tubig sa isang sisidlan.
Okay? On verse number 11. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Okay? Ano yung morsel? Pag sinabi mong morsel, bite. Maliit na kagat lang, bigyan mo ko ng kakarampot na tinapay sa iyong kamay. On verse number 12, and she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel. The word meal there, it means flour, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Yun ang sabi po niya na mga kapatid. And this is why sabi ko sa aking outline, it is very unreasonable. Ano yung unreasonable? Yung demand ni Elijah. Anong demand ni Elijah? Una, tubig, Brad. Okay? Pwede pa eh. Understandable pa eh. Meron kasi kukuha yung babae, meron. Okay? Ang hindi matanggap ng babae, nanghingi pa ng pagkain. Okay? Nung una, kagat lang daw, a morsel of bread. Pero sabi ng babae, as the Lord thy God liveth, para bang pex man, mamatay ka man. Wala kang makukuha sa akin. Wala akong maibibigay sa'yo. Yun ang sabi ng babae. Okay? Kaya nga sabi ng babae, kaya nga ako namumulot ako ng steak, ng panggatong, para yung kokonti naming harina kako, idedress ko siya, ipe-prepare ko, gagawin kong tinapay, nang sa ganon, kakain kami, at pagkatapos nun, pwede na kaming mamatay. Yun ang sabi ng babae. Sa sobrang hirap ng buhay. Okay? Sabi ko, Lord, hindi pa naman kami dumadanas ng ganito. Wag naman sana, Lord. Wag naman sana. Bari mo, parang ang hirap nun yung sasalo ka sa lagayan ng bigas, Brad. Imbis na kanin, lugaw ang gagawin mo, maibsan lang yung laman ng tiyan. Okay? Bakit mo alam yan, Pastor? Nararanasan yan ng mga tao eh. Di ba? Yung, alam mo yung dapat kanin. Di ba dapat meron kang almusal, tanghalian, hapunan, kanin, pero dahil ang salok mo na lang ng bigas ay konti na lang, imbis na isang gatang ay kalahati lang, gagawin natin, lugaw lang, kapatid. Diba? Parang ganun yung nararanasan ng babae. At ang sabi ng babae, pagkatapos nito, pwede na kaming mamatay. Sabi niya. Okay? Pero matindi si Elijah. Nung sinabi ng babae noon, pwede na kaming mamatay pagkatapos noon. Una, hinihingi niya tubig, Brad. Sunod, kagat lang ng tinapay, a morsel of bread. Nung sinabi ng babae yan, pwede na kaming mamatay, ang sabi ni Elijah, look at this. On verse number 13, and Elijah said unto her, Fear not, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Kapal ng mukha. Nakita nyo? Ang kapal. Sabi ng babae, pagkatapos nito, na lang ang kakainin namin, alam mo yung tapos nun, pwede na kaming mamatay. Sabi ni Elijah, hindi, magsaing ka, pero ibigay mo muna sa akin. Pagkatapos ko, saka kayo. Ang kapal ng mukha. Ang tindi. Sabi ko, kung ako yun, hindi ko kaya yun eh. Hindi ko kaya yun, pero matindi si Elijah. Elijah, wow, grabe. Hindi mo. And that is why I told you, this is unreasonable. Unreasonable demand. Okay? Look at this. But I'm telling you, it only becomes unreasonable. It only becomes unreasonable if we walk by sight and not by faith. Nakukuha po ninyo ako? It only become unreasonable pag ang nakikita lang natin yung mga physical na bagay at hindi natin nakikita ang kamay ng Panginoon. Nagiging unreasonable lang ang mga bagay-bagay. Pero dahil ang utos sa atin, you have to walk by faith and not by sight. Kaya ang sabi ni Elijah, fear not, huwag ka matakot. Ilang beses ko na narinig yung fear not. Halimbawa, nung Exodus chapter number 14, nung sila po'y hinahabol ng mga Ehipto, dagat na pula sa unahan, tapos mga Egyptian army sa likod, anong sabi ni Moses? Fear not, and see the salvation of the Lord. The Egyptians who you have seen today, you shall see them again no more forever. What will happen? The Lord will fight for you, and ye shall hold thy peace. This time, hindi na Egyptian ang humahabol, walang humahabol. Okay? But this is crisis, walang pagkain, mamamatay na sila. Tanggap na niya eh. Tanggap na niya eh. Okay? Pero sabi ni Elijah, fear not. Fear not, huwag kang matatakot. Okay? It only becomes unreasonable when we walk by sight and not by faith. But look at this.
According to Romans chapter 12, verse number 1, I beseech you, therefore, brethren, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable, kapatid, reasonable service. To laying your own life for God. Okay? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Okay? Pag sinabi mong reasonable, logical. Diba? Logical. Pag sinabi mo, alam mo yung may dahilan, reasonable. Hebrews chapter 11, verse number 6. For without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is the rewarder of them that diligently seek him. For without faith, it is impossible to please God. For without faith, again, it only becomes unreasonable if we walk by sight and not by our faith. And that's why, look at this. Under that, this is understandable reply on verse number 12. On verse number 12, what an understandable reply. Ang sabi niya, and as he said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake. Man of God, Elijah, Pexman, mamatay ka man. Wala ko ipapakain sa'yo. This is unreasonable reply. Okay, look at this. Ano sabi niya, no? On verse, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Look at this. She accepted their doom. Tanggap na niya eh. Di ba ganyan ang kawalan ng pananampalataya? Tanggap mo na. Wala nang pag-asa buhay ko. Tignan mo bakit ang daming kabataan ngayon, kapatid, parang laging walang pag-asa sa mundo. Malayo sa Diyos eh. Diba? Tanggap na niya. Nalala niyo yung lately lang, yung nabalita, yung nawalang bata, no, mga kapatid, yung nawalang 15 years old. Bakit ganun? Wala naman daw problema sa bahay and so on. Malayo kasi sa Panginoon, kapatid. Kaya madali nating tanggapin na yung kawalan natin ng kakayahan, yung kawalan natin ng ganito, yung kawalan natin ng ganyan, madali lang natin, hindi, hanggang dito na lang ako eh, hindi naman ako magaling eh, ganyan na lang talaga eh, wala naman akong kwenta, wala naman akong silbi. Madali mong tanggapin, kapatid, yung kawalan mo because you don't have enough faith in God. She accepted their doom. Tanggap na niya eh. Mamamatay na kami, kakainin namin to, tapos mamamatay na kami. Sabi niya. She accepted their doom. Ang sabi niya, I don't have a cake anymore. I don't have a cake. Okay? She underestimated her resources. She underestimated. Sabi niya, wala daw, di ba? Pero it turned out, meron pa. Di ba? Di ba ganyan tayo? Hindi, wala kasi akong pamasahe. Meron yon. Pag sinabing wala, ideal, hindi talaga wala. Meron yon. Kaya lang, hindi natin kayang ilaan para sa Panginoon. Parang ganun siya. Wala na kami. Pero meron yun. She underestimated her own resources. And para sa kanya, hindi na namin to kayang i-extend sa'yo, Elijah. Para sa amin na lang to eh. Para sa anak ko, para sa akin. Kasi yung anak niya, yun ang pinaka-importanting tao sa buhay niya. Wala siyang asawa eh. She is widow, right? Siyang asawa. Yung anak niya, yun ang pinaka-importanting tao sa buhay niya. Okay? Tapos si Elijah, hindi niya kaano-ano, hindi nga niya kalahi yan. Parang stranger yan, Brad, na nagpakita sa bahay natin, tapos nanghingi. Di ba tayo nga inis na ganun pag kami nanghihingi eh. Di ba? Ito, stranger, bigla lang nagkita sila, and then, yung para sa akin, bibigay ko sa'yo. Okay, that is understandable. Reply. She thought provision could not be extended to the man of God. Again, brethren, this is natural response. Natural response. Natural response. But I'm telling you, although it is natural, it is not spiritual response. No? It is not biblical response. It might be natural, and natural means coming from the flesh. It comes from our own sight, but it is not biblical, it is not spiritual response. Okay? Anong sabi ng 2 Timothy chapter 1, verse number 7? Maganda rin to eh. 2 Timothy chapter 1, verse number 7. Look at this. Okay? Maganda rin yung konteksto ng 2 Timothy. Si Apostle Paul nakakulong at pagkatapos malapit na siya i-execute.
Pero anong sabi niya sa 2 Timothy chapter 1, verse number 7, but God hath not given us the spirit of fear. But God has not given us the spirit of fear. Brad, 2 Timothy 1, verse number 7, but God hath not given us the spirit of fear, but of sound mind and of love. Look at that. Spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Yun ang binigay sa atin ng Panginoon. Okay? And look at this, godly advice. Anong sagot doon sa understandable reply? Godly advice. Kaya minsan pinagpe-pray ko sa Panginoon, Lord, sana ganito rin ako katapang katulad ni Elijah. Okay? Intindihin niyo ako bilang isang pastor, no? Intindihin niyo rin yung kalagayan ko bilang isang tao rin, no, na nakakaintindi ng pangangailangan ng bawat isa. Kaya ako nahihiya rin eh. Kasi paano ka nga naman magde-demand kung nakikita mo yung hirap ng buhay ng mga tao? Kaya may minsan pinagpe-pray ko, Lord, sana ganito rin ako kakapal eh. Iniisip ko yun eh. Lord, sana ganito rin ako katapang katulad ni Elijah. Pero mabuti na lang, kahit hindi makapal ang mukha ko, may salita ng Diyos na pwede natin pag-aralan, kapatid. Look at this, anong godly advice ni Elijah? Ito dapat ang maririnig nyo kay pastor. Okay? Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Kasi yung takot, it signifies lack of faith. At ang sabi ng Bible, lack of faith is a sin against God. Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-compute. Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-budget. Hindi ko sinasabing huwag tayong mag-calculate. Hindi ko sinasabing itapon natin yung reason natin. Hindi naman pala importante yan, sabi ni Pastor. Hindi na sinasabi ko. Kaya lang, huwag niyong tatanggalin sa equation ang biyaya ng Panginoon. That God can really make a way. That God can do more in us, kapatid. More than that we can imagine of. Look at that. Godly advice, fear not. On verse number 15. Okay, with a woman, huwag kang matakot. Members, MBBC, huwag kang matakot. Kahit tumataas yung presyo, tiwala ka pa rin sa Panginoon. Hindi naman yan ang tagapagligtas at hindi yan ang provider eh. Sabi ko nga, di ba, nagbago man yung variables, ngayon lang sa kanila dati trigo, hindi nagbabago ang formula. Ano yung formula? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And that is why, ang sabi niya on verse number 13, but make me thereof a little cake first, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, kapatid. In regards with our time, first, in regards to our ability, first, in regards to everything, God deserves our first, kapatid. Amen. And when we talk about first, that is the best. God deserves our best. God deserves this. Okay? Hindi deserve ang Panginoon, Lord. Kung ano lang yung matira sa akin, yun ang sayo. God deserve our very best. God deserve the best. Look at this. As human, oftentimes, we give to God is our excess. Kung ano lang yung sobra. Di ba in the book of Corinthians, no? Yung iba nagbigay out of their power, pero yung iba nagbigay out of beyond their power. Okay? Ilan sa atin, okay, sometimes we give what is just our excess. But I'm telling you, God deserves our best. He deserves it. He deserves it. Okay? He deserves it. Okay? Nung tayo po ay nagkasala, kapatid, hindi sinabi ng Panginoon sa anghel, o anghel, kung ano man ang pangalan mo, whether ikaw si Gabriel or ikaw si Michael, ikaw na lang magkatawang tao at tubusin mong mga taong yan. Hindi, ang binigay ng Panginoon, His very own Son, His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. He gave us His best even though we don't deserve it. Kahit hindi natin deserve yun. Okay? Pero si God, ang God natin, He deserves our very best, kapatid. He deserves our very best. In regards to your time, in regards to your talent, in regards to your treasure, in regards to our testimony, in regards to our trials, let us reserve the best for God. Amen. Everything. Look at this. Number 1 natin, ano yun? Unlikely command. Saan siya pinapunta? Zarephath. Sa hometown. Okay? Sa home court ng kaaway.
Okay? Bakit? Kasi may mirakulo, may gagawin ng Diyos doon. Kaya pag pinaalis ka sa Brook Cherit, okay? May layunin ng Diyos sa buhay mo. Something bigger, something greater. Okay? It is a place of protection, it might be a place of provision, but it's also a place of preparation. Okay? Unlikely command. Pangalawa is unreasonable demand. And number 3. Okay? Kung natapos dun sa unreasonable demand, wala na, tigilan na natin to. Okay, ano yun? Kaya ibinigay ko yung lahat sa Panginoon, tapos ganun lang. Buti na lang, hindi doon natapos ang istorya. Bakit? Look at this, from verse number 15 to verse number 16, uninterrupted provision. Uninterrupted provision. Look at this, on verse number 15, biyaya ng Panginoon, and she went and did according to the saying of Elijah. And she and he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Look at that, uninterrupted provision. Look at this. Di ba, kanina ang sabi niya, itong kakaranting namin na harina, kaya yung giniling na trigo, itong kakarampot na ito, kasya na lang to para sa akin at sa anak ko. And after nito, pwede na kaming mamatay. Yun ang sabi niya. She underestimated her own resources. Yun ang akala niya. Pero nung sinunod niya yung kalooban ng Panginoon sa buhay niya, kapatid, anong sabi? And she, right? And she, and he, okay? Yung inaakala niya na para sa kanya at para sa anak lang niya, but here, ang sabi ng Bible, and she, and he, and her own, her whole house, sa yung buong bahay, kumain yung bahay, no? Yung pamilya niya, kapatid. Bakit dun sa naunang talata, hindi nabanggit na may kasama siyang ibang pamilya? Kasi ang focus niya, yung anak lang niya. Kasi ang akala niya, yung provision, para lang sa kanya, dun sa anak niya. But it turned out, may iba pa pala sila kasama sa bahay. So, ang nakinabang, kapatid, she, he, and her own house. Look at this. Notice, pansinin natin. Okay? The blessing extended to the whole family, not only to her son. At ang sabi ng Bible, walang nasayang, walang nagkulang. And I think that is the principle that we have today. Anong title natin? Understanding God's provision in times of crisis. Okay? Siguro iniisip natin, siguro tuturuan kami ni Pastor mag-budget, mga life hacks, katulad ni Brother Raydel, di na nagmumotor, ako din, mga life hacks. Siguro sasabihin ni Pastor, sige, ano muna yung natin, offering natin, ano muna, i-cut muna natin, yung mga ganun, para di ba sa tax, tanggalin muna yung tax. Siguro ganun na ituturo ni Pastor, pero ang itinuturo sa atin ng Bible, pananampalataya sa Panginoon. Kasi the provision of God does not depend in our economy. God has His own economy. At ang economy ng Panginoon sa atin, supply and demand. Hindi ba? Yun ang economy natin eh. Ang economy ng Panginoon, kapatid, obedience and blessing. Okay? And para magkaroon ng obedience, dapat meron muna tayong pananampalataya. Okay? Look at this. One of the greatest or one of the most interesting verse, striking verse na nakita ko throughout the week. Brad, Romans 11, verse number 35. I-flash mo, Brad. Ipakita mo sa lahat ng tao. Ipakita natin sa mga member. Romans 11, verse number 35, mga kapatid. Look at this. Or who hath first given unto him? Okay? And it shall be recompensed unto him. Again, Brad, Tagalogin mo para madali natin maintindihan. Tagalogin mo ngayon, Romans 11, verse 35 na yan. Napakaganda, kapatid. Okay? Understanding God's provision in times of crisis. Romans 11, verse number 35. Look at that. At sino ang nagbigay na una sa kanya? At siya'y babayarang muli, na siya'y maibabalik muli sa kanya. Again, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and what will happen? And all these things shall be added unto you.
Now, I notice in the life of Elijah, pag binasa nyo pa yan, hindi pa tapos yan, kapatid hindi pa tapos yan. On verse number 17 later on. Sumunod yung babae. Tingnan nyo sa verse number 17. And it came to pass, after these things, that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. Pambihira. Sumunod yung babae, kapatid. Sumunod. And what will happen sa susunod na verse? Namatay yung anak niya. Sakit nun. Sakit nun. Diba, naranasan niya yung provision, tapos, diba yung provision para talaga sa anak niya, tapos biglang nawala, kinuha. But again, her story is not yet finished. Nag-pray si Elijah, bumalik yung buhay ng anak. Everybody happy. Praise God. Kasi hindi pa tapos yung istorya Hindi pa tapos. Hinahayaan ng Diyos na mag-exist yung suffering. Hinahayaan ng Diyos na mag-exist yung evil. Hinahayaan ng Diyos na mag-exist yung mga trials, yung mga temptation later on, mga kapatid. Hindi para wasakin ka, hindi para sirain ka, kundi may purpose, may dahilan pa ang Diyos sa atin. Our story is not yet finished. Tama. Hindi natapos ang istorya natin sa pagmahal ng petrolyo. Hindi pa tapos, Lord. Hindi pa tapos, Hindi pa tapos yan, Pataas pa yan. Hindi pa tapos yan, Hindi pa tapos, kapatid. Masarap kasi yung nakaranas ka ng pagtitiis, tapos nakaranas ka ng ginhawa later on. Mas ma-appreciate mo. Hindi po ba? May talino na binibigay sa atin ng Diyos. May itinuturo sa atin ang Panginoon. Tinuturuan niya na tayo ay magtiwala. Last verse natin, last slides. Pakita natin yung last slides. Number 1, ano yung number 1 ko? Unlikely command. Bakit yun yung pinapunta? Hindi ka dinala ng Panginoon sa MBBC para wasakin ka. Bakit dinala ako ng Diyos dyan? Ang pogi ng pastor. Para sa Okay, next slide mo, bro. Next slide. Tapos na ako dyan fear not, di ba? Unreasonable demand. Next slide mo. Tapos na yan uninterrupted provision. Next slide mo, Brad. Ito na yung conclusion natin ba't nawala? Ayan ito yung mga bagay na matututunan natin. Number 1, God's provision is certain even in times of crisis. That's number 1. Huwag natin pagdudahan ang kakayahan ng Panginoon na magkaloob. Huwag mong pagdudahan. Kasi kapag pinagdududahan mo ang kakayahan ng Panginoon, ang akala natin, yung provision, hindi kasi magaling ako kasi may maganda akong trabaho, mataas ang sweldo ko, may night differential ako, mataas ang negosyo ko. Nakakalimutan natin na ang provision galing sa Diyos. God's provision is certain even in times of crisis. Kahit may karamdaman ka, God can surely provide. God's provision requires faith and obedience. Kaya tingin mo, kung hindi sumunod yung babae, may provision ba? Wala. Nung sinabihan ng Panginoon na, yung nakalibing si Lazarus, yung nandun sa kuweba, anong sinabi ng Panginoon? Tanggalin niyo yung bato. Kung may nag-reply, Lord, kaya mo nga bumuhay ng patay hindi mo kayang tanggalin yung bato? Diba? Hindi, ang inutos ng Panginoon, tanggalin niyo yung bato. Nung tinanggal nila, kapatid, lumabas si Elijah, nakagapos pa. Si Elijah, si Lazaro, nakagapos pa. Kasi nga, it requires faith and obedience. If you want miracle happen to your life, put your first faith to God, and then later on, obey. It requires faith and obedience. Look at this. God's provision includes spiritual growth. Na kaya merong needs, kaya merong pangangailangan para lumago tayo sa pananampalataya natin. No, kasi kung walang challenges, kapatid, tingnan mo, yung katawan na walang exercise, nanghihina. Pero yung katawan na may exercise, sumisigla. Lakas ng loob ko magsalita, Pero spiritually speaking, kapatid, kung walang challenges, walang testing, walang trials, anong klaseng mananampalataya tayo? Wala, tayo? Malabnaw, mababaw. Pero kapag nakakuha ka ng wisdom, yun ang target natin, kaya ang title, understanding. Kapag nakakuha ka ng wisdom sa mga ganitong klaseng panahon,
doon nagkakaroon ng paglago sa ating pananampalataya. Mas lalo tayo nagiging matibay, mas lalo tayo nagiging kagamit-gamit, at mas lalo tayong kahanda-handa kapag iniligay ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na kinakailangan may wisdom na ganyan, nauunawaan natin, nagiging pagpapala tayo sa iba. Understanding God's provision in times of crisis. So dito po natatapos yung aking po message sa umaga po na ito. Nawa naging pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Sana natuto po tayo sa mensahe ng ating pong Panginoon. Tayo po lahat tayo buko at tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tayo po'y nagpapasalamat Panginoon sa maikling mensahe na ipinagkalab niyo po sa amin sa umaga ito. Indeed Lord, kakita kami ng krisis nararanasan po namin sa oras po na ito. Hirap ng buhay. Napakamahal ng bilihin, Panginoon. Pero gayon pa man, naunawaan namin sa inyong salita, wala palang bago sa ilalim ng araw po na ito. Kung anong pinagdadaanan namin, matagal nang napagdaanan ng mga taong nauna sa amin. Pero ang formula na nanatili, manampalataya at sumunod. So Lord, help us na tanggalin namin yung pagtitiwala sa aming sarili. Isama palagi namin sa computation yung biyaya po ninyo, yung mirakulo po ninyo, O Diyos. And Lord, help us to not only to survive, but also thrive in this difficult time. This is my prayer. In Jesus' name, amen. Amen.